So mga kapatid, nandito na tayo uli sa ating preview. Bumabagyo ngayon. So, andito naman tayo sa loob at ang Panginoon kasama natin. Ang schedule natin ngayon ay week 5, day 2. Magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. 2 Corinthians 5:21. Him who did not know sin, He made sin on our behalf, that we might become the righteousness of God in Him. Yung mga verses natin ngayon, palaging tungkol sa righteousness. Amen. Kumbaga tayo ay ginawang katwiran ng Diyos nung tayo ay naipaloob kay Kristo. Amen. Ephesians 4:24. And put on the new man, which was created according to God in righteousness. Ito namang one new man ay isang aspekto ng eklesiya, ang bagong tao. At ang sentro nito ay si Kristo bilang kanyang persona. At ito ay nilikha. Nilikha ayon sa Diyos sa loob ng katwiran. So kaya lahat ng mga bagay dito ay may kinalaman sa katwiran. Colossians 3:10. And have put on the new man, which is being renewed unto the full knowledge according to the image of Him who created him. Amen. Put on the new man. Pag sinusuot mo ang bagong tao, ikaw ay nasa katwiran. Amen. So, magbabasa na ako. Because I received the supply of the life-giving Spirit in the church meetings, I very rarely miss a meeting. My only desire to be in the meeting and to receive the supply. In particular, I enjoy the prayer meeting of the church in Anaheim. During that meeting, I am infused and saturated with the Spirit. Afterward, it seems that everything is golden and that within me, the tree of life is growing and the river of life is flowing. Amen. Sa tingin ko itong testimony ito ay testimony mismo ni Brother Witness Lee nung siya ay nandiyan pa sa Anaheim. No, at sinasabi niya rito na bihira siyang mawala sa meeting. At ang pinakamalaking blessing sa loob ng pagpupulong ay ang matanggap ang tustos ng Spiritong nagbibigay buhay. No, kaya nandiyan siya sa meeting. Kaya gustong-gusto niya nasa meeting dahil sa loob ng pagpupulong, natatanggap niya ang supply ng buhay mula sa Espiritong nagbibigay buhay. Amen. At sa panahon na yan, nakakatanggap siya ng paglalali ng Espiritu, pagtitigmak ng Espiritu, at ang kanyang feeling, napaka golden. Okay, ginintuan ang kanyang feeling. At nararamdaman niya na ang puno ng buhay sa loob niya ay lumalago at ang tubig ng buhay sa loob niya ay umaagos. Wow. Hindi niyo ba naisip yan? Yang ganyang blessing ay nasa loob ng pagpupulong. Kaya nga, pag pinag-uusapan kasi natin ng church life, siyempre ang sentro ng church life ay ang meeting mismo. No, diyan tayo nagsasama-sama. Sama-samang tumatanggap ng pagpapala ng Panginoon na itatayo, sama-samang lumalago, sama-sama sa spiritual na pagpapala. Kaya yung Christian life may dalawang aspekto eh. Yung pang-individual na buhay natin at yung pang-corporate na buhay natin. At yan yung buhay ng sama-sama. At hindi yan pwedeng mawala. Amen.
As a result of experiencing the Spirit living and working within us, we become righteous. Spontaneously, our inner being is transparent, crystal clear, and we know the heart of God. Immediately, without effort, we know the mind of the Lord and have a clear understanding concerning His will and work. Then what we do is according to the Lord's mind and will. This is righteousness. Amen. So pagpupulong, mula sa pagpupulong, no? So binanggit niya na ang resulta ay ang pagdaranas sa Espiritu, ang kanyang paggawa sa loob natin. So gumagawa siya sa loob natin. Pag nararamdaman mo yung Espiritu, nabubuhay, gumagawa sa loob mo, ikaw ay nasa posisyon ng pagiging matuwid. So, kaya yung konsepto ng pagiging matuwid dito ay kakaiba sa iniisip ng karamihan at maaaring kakaiba rin sa iniisip nating matuwid. No, dito pinapakita sa atin, ang pagiging matuwid may kinalaman sa pamumuhay at paggawa ng Espiritu sa loob natin. At mula diyan, nilalagay tayo sa isang posisyon na tayo ay matuwid. Yan ang matuwid. Kaya sinasabi ko nga ang matuwid ay palagi may kinalaman sa Espiritong nagbibigay buhay. Amen. Amen. At ang maganda rito, sinasabi niya, ang ating panloob na tao ay transparent, nagiging crystal clear. Nang ibig sabihin, nakakaaninaw, malinis, nakakaaninaw. Kasi pag sinabi mong crystal clear, halimbawa yung tubig, pag yung tubig ay malabo, hindi crystal clear yan. Pero merong tubig na napakalinaw hanggang ilalim nakikita mo. Yung kailaliman, pagtingin mo, dahil ang linaw ng tubig, crystal clear, transparent siya, pumapasok yung paningin mo. So, ganyan din yung ating damdamin sa panahon na tayo ay kaisa ng Espiritu sa kanyang paggawa at pamumuhay. Nagiging transparent ang linaw. At alam nyo ba, dahil dyan, pumapasok ka sa kalooban ng Diyos. Napapasukan mo yung kanyang kaisipan, yung kanyang damdamin. No? Kaisa mo ang Diyos at nalalaman mo kung ano yung nasa kaisipan niya. Isipin mo, no? Sa panahon na ito, walang makakapasok sa kalooban ng Diyos. Maliban lang kung ang tao ay nasa Espiritu, no? Nasa kasaklawan na kung saan ang Espiritu ay gumagawa at nabubuhay sa Kanya. At ito ay magbubunga ng isang transparent at crystal clear na damdamin na umaabot sa kaisipan at damdamin ng Diyos. At dahil dyan, malalaman mo yung will ng Panginoon. Hindi ka malilihis mula dyan. At dahil dyan, ikaw ay isang matuwid na tao. Ang lalim ng mga kahulugan ng katwiran dito. Ikaw ay magiging isang taong nasa katwiran. Biro mo, dadaling ka ng Espiritu tungo sa puso, kaisipan ng Diyos, at malalaman mo ang kanyang will at ang lahat ng gagawin mo ay sa prinsipyo ng katwiran. Amen. Amen. Many Christians have the concept that when we do something wrong, we are not right with God. This concept of righteousness is too superficial. Even then, we do not do anything wrong, we still may not be right with God, for our being may not be in the mind and will of the Lord. Apparently, we are not wrong in any way. However, our entire being may be far short
of being right with God. O ito. Ito naman yung concept na na hindi tumutugma sa katwiran. Ang iniisip na natin o maybe ng iba o tayo, pag tayo ay gumagawa ng mali, hindi tayo maging matwid sa harapan ng Diyos. So, ang kabaliktaran nito, maaari isipin natin na kapag tayo ay hindi gumagawa ng mali, tama ang ating mga ginagawa, tayo ay nasa landas ng katwiran sa mata ng Diyos. Kung ganyan yung konsepto mo, mababaw. Mababaw yan, yung konsepto na yan. Pwede mo sabihin, tama naman na kung ikaw ay gumagawa ng mali, wala ka sa katwiran ng Diyos. Pero hindi naman ibig sabihin na kung ikaw ay hindi gumagawa ng mali, nandun ka na sa katwiran ng Diyos. So, yun yung ibig sabihin nito. So, ano ba ang nasa katwiran ng Diyos? Ang sinasabi rito, ang importante, alam mo yung will niya. Alam mo kung ano yung puso niya. At lahat ng ginagawa mo ay ayon sa kanyang kagustuhan. No? Ayon sa laman ng kanyang puso at kaisipan. Nandun ka sa loob na bahagi ng Diyos. Ibig sabihin, yun ang iyong paggawa. Kasi naalalaman mo Yun yung katwiran. Hindi siya sa mali at tama o gumagawa ka ng mali o tama. Walang kinalaman yan sa katwiran. Yan ay mga makarelihyosong konsepto. Amen. O ito, meron sa example dito. Okay, so basahin ko muna yung yung connection dito. We may not be according to the Lord's mind, and what we are doing may not be His will. As long as we are not doing God's will, we are not right. So yan yung sinabi ko nung huli. Pag hindi mo ginagawa yung kagustuhan ng Panginoon, hindi mo alam yung kanyang kaisipan, damdamin, hindi ka pwede maging matwid. Amen. Okay, so ito na yung example. So sabi niya rito, pakinggan nyo. Suppose a young person at school does not do anything wrong, but he does not study properly. However, when he sits in class, he is absent-minded. Outwardly, he may not be wrong, but inwardly his whole being is wrong. In the same principle, outwardly, many saints are not wrong in anything. Actually, their being is not in the will of the Lord. So maganda yung example dito. So halimbawa, sabi niya, ang isang bata sa eskwelahan. Maaaring itong batang ito ay mabait na bata. may mga mabait din bata na hindi naman siya gumagawa ng mali sa eskwelahan. Hindi siya naninira ng gamit sa eskwelahan. Hindi din siya nag-violate ng mga rules and regulation ng eskwelahan. Okay, maaaring maaga siya pumasok. Tama ang kanyang suot. Maayos siya sa lahat ng bagay. So, wala siyang mali sa panlabas. Kaya lang itong bata na to, hindi nag-aaral ng kanyang leksyon. Yun. At kung nasa loob siya ng klase, sabi rito, ay absent-minded siya. Ibig sabihin yung mind niya lumilipad. Hindi siya nag-attention. Wala siyang pagtuon sa mga lecture ng mga professor. Lumilipad ang kanyang kaisipan. Pwede siya sabihin natin, pagdating ng araw, baksak siya sa exam. Sa panlabas, dahil hindi siya gumagawa ng mga mali, parang tama siya. Pero sa panloob, dahil ganyan yung kanyang kondisyon, hindi siya nag-aaral, hindi siya nagtutuon ng kanyang kaisipan, mali siya. So sasabihin nyo ba, matuwid tong bata na to? Hindi siya matuwid. No? Malaki yung problema niya. Hindi siya matuwid. So, yung mga ibang banal, yung mga ibang kapatid, mga ibang Kristiyano, parang ganyan din. No? Hindi sila tumutuon sa kagustuhan ng Panginoon. Ang Diyos ay may kagustuhan. Hindi ka pwedeng gumilos nang hindi ka na sa Espiritu. Hindi mo malalaman ang kanyang kaisipan at damdamin.
No? Ang paglilingkod, hindi siya sige lang ng sige dahil ikaw ay hindi gumagawa ng mali. Ang katwiran, ang katwiran ay sa pamamagitan ng pagpasok at pag-iensayo ng ating espiritu, no? At ang ating pagpapaubaya upang ang espiritu ay makagawa sa loob natin. No? At mula diyan, dalhin tayo ng espiritu sa kaisipan, damdamin, puso ng Diyos. Mula diyan, kitang-kita mo ang will ng Panginoon. At mula diyan, gagalaw ka ayon sa pangitain na ipinakita niya sa iyo. Yan ang righteousness. Ang linaw, di ba? So, dapat ang ating righteousness ay ganyan. Pag hindi ganyan, hindi siya righteous. Pwede ko sabihin, pag hindi ka ganyan, at kung hindi ka ganyan, wala kang katwiran, pwedeng mabait ka lang na bata. Yun. Kaya, pag mabait ka, mukha kang cute. Pero ano gagawin ng Panginoon? Di ba? Wala ka sa kanyang will, hindi kanya magamit. Wala ka sa katwiran. Amen. So, if you are infused and saturated by the life-giving Spirit, your inner being will become transparent. So, inulit-ulit yung transparent. Now, kung ikaw ay saturated, ikaw ay infused, transparent ka, napakalinaw ng tubig. So, nakikita mo yung direksyon ng Diyos. Amen. Then you will know what is in the Lord's mind. You will also understand what the will of the Lord is. Spontaneously, you will be in His will and do His will. As a result, you become right with God. Yan. Yan, di ba? Sapagkat ikaw, ay natigma ka ng Espiritu, nababara ng Espiritu, kaya ikaw ay naging transparent. Ibig sabihin, nakikita mo ang will ng Panginoon. Nalalaman mo ang kanyang kaisipan, ang kanyang damdamin, at kung ikaw ay gumagawa ayon sa will ng Panginoon, tama ka sa Diyos. Amen. Moreover, you will realize how you should act toward others and even how you should deal with your material possessions. Then you will become a righteous person, one who is right in small things as well as in the great things, one who is right with God, with others, and with himself. This is a person who expresses God, for his righteousness is the image of God expressed. Amen. So, dito sinasabi sa atin, yung ating pagkilos. Kung tayo ay matuwid, alam natin kung paano tayo makitungo sa mga tao at alam din natin kung paano pangangasiwaan yung ating material na possession. So, dalawang bagay na mahalaga to. Yung pakikitungo sa mga tao, pakikihalubilo, pakikipag-coordinate, pakikipag-isa. Kasi ang buhay eklesiya ay corporate. Magkakasama tayo dito. Pinagsama-sama tayo ng Diyos. Kinuha tayo sa iba't ibang mga background, lugar. Iba sa atin, iba-iba ang dialect, kultura, kaugalian. Pinagsama-sama niya. So, hindi ganun kadali. Na maglingkod ng sama-sama. Subalit, kung tayo ay nabubuhay sa Espiritu, may paggawa ang Espiritu sa atin, may pananahanan siya, pagkilos siya sa loob natin, magiging maayos tayong tao,
ang ating pagsasama-sama, no, na idadala tayo sa isang puso, pag-ibig, okay, at harmony, no, at ang Espiritu lang ang makakagawa niyan. At mula dito, naihahayag ang Diyos, no, sa kanyang katwiran. So, imposibleng magkaroon ng isang magandang pagsasamahan kung wala ang paggawa ng Espiritu. At kung tayo ay nagkakaisa sa loob ng isang puso, damdamin, Espiritu, yan ay katwiran. Walang pintasan, walang galit-galit. Mata sa mata, nagkakatinginan. No, wala namang badi-badi. Sabagat Espiritu eh. Ibig sabihin, hindi tayo nabubuhay sa natural na relasyon. No, ang ating relasyon ay sa loob ng realidad ng Espiritu. So, yan yung isa. At pangalawa, sabi niya, mapapamahalaan mo yung material na yaman. No, maging ang ating mga material na posisyon, dapat itong pamahalaan natin sa loob ng katwiran. Halimbawa, mabuti na magkaroon ng puso para mag-alay sa Panginoon. Yan ay mabuti. Pero yan ay dapat wag mong gawin sa isang natural na paraan. Dapat yan ay gawin mong makatwiran. So, unang-una, hindi tayo nag-aalay ng ayon lang sa kung magkano gusto natin. Merong tinakdang amount ang Diyos at maging ang ministry, nagtakda siya ng amount pagkaano ang dapat mong i-offer. Hindi ito kasi nung nandun pa ako sa religion nung araw, pag nag-offer ako kung ano yung madukot ko, minsan nakadukot ako ng barya, yan na, pwede na yan. So, yan? Wala sa katwiran yan. Wala sa katwiran. Diba? So, dapat tama ang amount. So, merong leading ang Espiritu tungkol dyan. Pangalawa, yung paraan ng ating pagbibigay. Sabi ng Panginoon, dapat sikreto. Yung ginagawa ng kanan mo, sabi ng Panginoon, huwag mo pa alam sa kaliwa. Kanan, kaliwa, sumasagisag yan sa mga kapatid sa loob ng eklesiya. Huwag mong pinaalam. So, hindi ka pwedeng maglantad ng iyong katwiran. Ito ay palihim. At kapag nagawa mo yan ng tama, yan ay isang katwiran. Kaya nga kung minsan kung wala ka sa Espiritu, maging palalo tayo. Gusto natin ipakita sa tao. At minsan, hindi nga nila nakita, kinikwento mo pa. Nagbigay ako ng ganito kalaking halaga. Hindi yan ayon sa katwiran. Sikreto nga Sabi, yung binigay mo, dapat makita ng Ama sa sikretong paraan. Kaya yung mga abuloy minsan sa loob ng eklesiya, dapat walang pangalan na nakalagay, walang from. Yung mga from na yan, hindi biblical yan, hindi yan ayon sa katwiran. Basahin niyo Matthew chapter 6, nagsalita ang Panginoon diyan na lahat ng ibibigay ninyo ay patago, sikreto, walang nakakaalam. Ikaw lang at ang Diyos. Kasipin mo, maliit na bagay yan. Basta naman magbigay, okay na yan. Tandaan nyo, itong mga bagay na ito, sinalita ng Panginoon nung nandito pa siya sa lupa. At hindi siya nag-intay na ituro ito sa mga apostol. At yung mga apostol na magturo, ibig sabihin, urgent siya. Siya mismo nagsabi niyan, ganun katindi, ganun kaimportante. Sapagkat ito ay daan ng katwiran. Kaya, matuto tayo. Amen. At ang mga tao na gumagawa ayon sa katwiran, ayon sa puso ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos, sila yung mga tao nakakapaghayag sa Diyos. May kahayagan, may kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ay ang Diyos na naihahayag. At ito ay katwiran.
Kung ikaw ay nasa katwiran, meron kang kahayagan ng Diyos. Amen. If we walk according to the Spirit, we will also fulfill the commandments forbidding murder, fornication, stealing, giving false testimony, and coveting. Amen. So ito, mahalaga to. Sabi niya, yung pagsasagawa ng kautusan ngayon ay sa pamamagitan ng paglakad sa Espiritu. Kapag ikaw ay lumalakad sa Espiritu, kusa nagagawa mo yung mga commandments isa-isa. Ano ba sabi ng commandments? Di ba? Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Ano pa? Huwag kang makikiapid. No, bawal ang mga false witnesses. Lalo na sa korte, iba, nagpo-promote ng mga false witnesses, ng mga hindi naman totoo. Bawal yan. Yan ay sinabi sa kautusan. No? At ito mga bagay na ito ay mga commandments. So natatandaan ko siyempre, nung tayong lahat ay mayroong background ng religion eh. Kasi sa religion, inuutos nila, sa uluhin mo itong commandments, i-memorize mo siya. 10 commandments lahat yan eh. Pagkatapos mong ma-memorize, gawin mo siya isa-isa. Nako. tayo ay mga taong makasalanan at makalaman. Paano mo magagawa yan? Ibig sabihin, pipilitin mo? No way. Walang makakagawa niyan. Ang Panginoong Jesus lang ang nakagawa niyan. No? At siya mismo, ang isa na nakagawa niyan, ay naging espiritu, dinala sa atin ang espiritu upang sa pamamagitan ng ating paglakad sa Kanya na espiritu ngayon, kusang maisagawa yan. Kaya ang lumalakad sa espiritu, sabi ng Biblia yan, kapag ikaw ay lumalakad sa espiritu, na isasagawa ang kautusan sa iyo. Diba? Pag lumalakad ka sa espiritu, imposible magnakaw ka. Mga lunya, imposible lahat yan. Pumatay, paano ka makakapatay na sa espiritu ka? At walang pakikiapid. Lahat ng ito ay nagagawa sa loob ng espiritu. Hindi lang nagagawa ang kautusan, lumalampas pa siya sa kautusan. Kaya ang katwiran natin ay nagiging lumalampas na katwiran. Amen. Kaya napaka-powerful ng paglakad sa espiritu. Amen. Kung sasadyain mo, gagamit ka ng sarili mong effort para lutasin ang mga kautusan, hindi mo makakaya. Pero kung lumakad ka lang sa espiritu, kusang-kusa na natutupad siya. Yan ang panahon ng bagong tipan. Dito. Okay. Amen. So sabi niya, in Romans 7, Paul tells us that he tried to overcome coveting, but he was not able to do so. Rather, he was killed by this commandment. Then he condemned himself and cried out, "Wretched man that I am, who will deliver me?" O si Paul, karanasan naman niya ito. So, sabi niya sa chapter 7 ng Romans, okay, hindi niya makayang daigin ang coveting. Covet. Ang covet is pagnanasa. Ang pagnanasa ay aktibidad ng puso ng tao. Ito ay walang action. Walang action. Pero ang commandment, sinasabi niya, huwag kang magnasa. Sapagkat kapag nagnasa ka, ikaw ay nagkakasala. No? Kaya hindi pwede magnasa. No? Sino makakagawa niyan? Na hindi magnanasa yung puso mo. No? Sapagkat ang pagnanasa ay mga bagay na nakikita ng mata natin. Ang mga bagay na nakikita ng mata natin, pwede natin pagdasaan yan. So, ganun ang pagnanasa. At si Paul, bumagsak siya. Sabi niya, ayaw niya magnasa. Pero hindi niya madaig.
Di ba? Hindi niya madaig ito. Matindi yan. Kaya nung hindi niya madaig, sabi niya, ako ay isang abang tao. Sino? Sino ang magliligtas sa akin mula dito sa sitwasyon na ito? Na hindi niya madaig ang kanyang pagnanasa. Di ba? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Kasi tayo ay nagnanasa ayon sa nakikita ng ating mata. Nakita mo sa kapitbahay mo, bumili siya ng magandang kotse. Wow, ganda ng kotse. Na type mo talaga. Ganda. Sabi niya gano'n. Wala kang pambili. Pero ang mata mo, nakikita yan. Kaya dahil dyan, sa kaibuturan ng puso mo, parang hinawakan mo na yung kotse, drive mo siya, inangkin mo siya. Di ba? So, ibig sabihin, ang pagnanasa, may kasamang imagination. So, yung mga imagination, hindi maiwasan yan. Hindi maiwasan yan. At mula dyan, nagkakasala tayo ng pagnanasa. Ang Panginoon, diretso niya sinabi, di ba? No? Kapag tinignan mo ang isang babae na may pagnanasa yung puso mo, ikaw ay mangangalo niya. So, di ba? So, consider nyo to. Kaya mo bang daigin ang pagnanasa? Si Paul hindi niya kaya. Huwag mo sabihin na ikaw ay mas magaling. Kaya bagsak lahat tayo. Dahil dito, mahirap maging nasa katwiran. Amen. So, pero mayroong maganda rito. Pakinggan nyo. So sa chapter 7 ito. Pero dito pagdating sa chapter 8, meron siya na-discover. Amen. Amen. So sabi dito, then in Romans 8, he could declare, there is now then no condemnation to those who are in Christ Jesus. For the law of the Spirit of life has freed me in Christ Jesus from the law of sin and of death. Amen. So, ang ganda nito. Una, sabi ni Paul, wala. Lugmok siya. Pero pagdating sa chapter 8, binanggit niya ang isang pagpapalaya sa pamamagitan ng Espiritu ng buhay na naki Kristo Jesus. So una sabi niya, wala, hindi niya kaya. Hindi niya mapalaya yung sarili niya. Sabi niya, wretched, aba. Sabi niya, ako isang abang tao. Sino ang magpapalaya sa akin? Pero biglang nakita niya, na-discover niya yung Espiritu ng buhay na naki Kristo Jesus. No, na mula dyan, sabi niya, nawala yung condemnation. Kasi kapag ikaw ay alipin ng kasalanan, merong pagkukondena sa loob mo. Kinukondena ka. Kinukondena. Pero nung maibaling siya sa Espiritu ng buhay, napalaya siya. Sabi niya, napalaya siya mula sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Nawala yung condemnation. Pinalaya siya. Niligtas siya, hiniwalay siya mula sa ganyang kahinaan. Ano yan? Yan ang katwiran. Kaya ang Espiritu, kaya kanyang palayain mula sa pagnanasa. Yan lang. Wala na. Amen. Kaya lagi natin sinasabi, sa ating sarili, walang katwiran. Kasi tayo ay lugmok sa kahinaan, sa kasalanan. Subalit ang Espiritu, kapag ikaw ay bumaling, lumakad ka sa Espiritu, walang kondemnasyon, may kalayaan, may kaligtasan, hindi ka inaalipin ng kasalanan at kusang-kusa natutupad mo lahat ng kautusan isa-isa. Ano yan? Katwiran. Katwiran. Sa pamamagitan ba natin? Hindi. Sa pamamagitan ng paggawa ng Espiritu ng buhay. Di ba ganda?
Amen. Amen. So Paul also came to realize that the righteous requirements of the law were fulfilled in him automatically when he walked according to the Spirit of life. Amen. This also can be our experience today. So, anong gagawin mo? Walk in the Spirit. Walang effort. Napapalaya. Okay, mula sa mga condemnation. Napapalaya mula sa kasalanan. Nakakapasok sa buhay. Isang buhay na matuwid, righteous sa pamamagitan ng Espiritu. Sabi niya, yan ay karanasan ni Pablo. At pwede rin natin maging karanasan ngayon. Amen. So last na ako. Sabi niya, there is no need for us to purpose to fulfill the 10 Commandments. Once again, I say that if we walk according to the Spirit of life, every commandment will be fulfilled in us unconsciously and spontaneously. Each commandment will be thoroughly fulfilled in us. Huwag ka na mag-effort. Hindi mo rin kaya maski mag-effort ka. Nang bumaling tayo sa Panginoon, lumakad tayo sa Espiritu, tahakin natin ang katwiran ayon sa Espiritu. No? Sapagkat tangi lamang ang Espiritu ang may kapangyarihan. Napaka-powerful ng Espiritu. Bukod sa deliverance, kaya niya tayong dalhin sa landas ng pagiging matuwid sa harapan ng Panginoon. Amen. Salamat Panginoon sa daan ng katwiran. Ito ay hindi namin kaya sa aming sarili. Subalit ikaw ngayon ang Espiritu nagbibigay ng buhay. Naidala tungo sa amin, Panginoon, upang ikaw ay makagawa. Gawin kami mga tao na nakakapasok sa kaisipan ng Diyos, sa damdamin ng Diyos, upang ang will, ang kagustuhan ng Diyos ay maihayag sa amin. At sa pamamagitan ng aming paglakad sa Espiritu, kami maging matuwid at kusang natutupad ang lahat ng kahilingan ng buhay. Salamat, Panginoon. Amen.